everyone! Welcome back to Tales of Siren. At isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang isang magandang balita. Na opisyal na po tayong magbabalik sa channel na ito. At dito nyo na po ako mapapakinggan araw-araw. At gusto ko lang din pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay na kahit nasan man akong channel ay nandun pa rin po kayo. Maraming salamat po. At ngayon ay simulan na po natin ang ating panibagong kwento. Dito lang sa Tales of Siren. Si Lani Di Malanta ay isang masipag at konserbatibong sekretarya na inialay ang halos buong buhay sa pagtatrabaho upang masuklian ang pagmamahal ng kanyang lolo at lola na siyang nagpalaki sa kanya. Para kay Lani, malinaw ang kanyang misyon. Protektahan ang kanyang pamilya at ang lupang nagsisilbing puso ng kanilang komunidad. Kabaliktaran naman niya si Aiden Cuenco, isang gwapo at pabayang ngunit matagumpay na CEO na mas kilala sa kanyang magulong pamumuhay kaysa sa kanyang responsibilidad sa kumpanya. Dalawang taong walang pagkakapareho ang unti-unting pinaglapit ng mga pagkakataong puno ng bangayan, tawanan at hindi inaasahang pag-aalala. Ngunit nang madiskubre ni Lani yung tunay na dahilan ng pagpunta ni Aiden sa kanilang sitio, nasubok ang tiwalang unti-unti pa lamang nilang binubuo. Kapag ang pag-ibig ay kailangang mamili sa pagitan ng pamilya, pangarap at lupang ipinaglalaban, alin ang mananaig? Makakaya bang ipaglaban ni Lani at Aiden ang kanilang pagmamahalan o tuluyan silang paghihiwalayin ng mga lihim at kasinungalingan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Maagang umalingaw-ngaw ang yabag ng office shoes ko sa buong kumpanya. Hawak ang aking tablet at planner. Mariin kong nilibot ang paningin ko sa mga head ng iba't ibang departamento. Good morning. Kailangan ko ng update about Northgate Corporate Center proposal. Tapos na ba ang lahat ng kinakailangang dokumento? Nagkatingin na ng mga empleyado sa sunod-sunod kong mga katanungan. Any updates? Pag-uulit ko. We're almost done, ma'am. May final revision na lang po. The remaining files are already being finalized, ma'am. Magkakaparehong sagot ang natanggap ko. Almost and being finalized are not deadlines. Baka nakakalimutan nyo na bukas na ang board presentation. Sandaling natahimik ang buong opisina. I want every document on my desk before 10 o'clock. Please double check every file. Ayoko may makitang kulang kapag na-review na ng CEO. Are we clear? All clear, ma'am. Sagot ng mga empleyado bago isa-isang bumalik sa pagtatrabaho. Ang aga-aga. Nagsusungit ka na agad, Manang Lani. Hirit naman ang pagdating na si Croy. Project manager ito ng kumpanya at nakababatang kapatid ng CEO. Ganyan ba talaga kapag walang love life? Napairap lamang ako. Sanay na ako sa pang-aalas kanya. Ganito kapag may trabaho, Mr. Manager. Nga pala, pakapeke pa na lang tayo dyan Na-finalize mo na ba yung executive summary? Napakamot siya sa kanyang batok. Hindi naman kasi to para sa akin. Itong kape, binili ko talaga to para sa'yo. Only for you, Manang Lani. Pambobola niya bago iabot sa akin ang kape. Hindi mo ako madadala sa kape, Mr. Croy. Kailangan niyo ni Sir Aiden i-review for his presentation tomorrow. Kahit bukas ko na ipasa yun, parang hindi mo naman kilala si Kuya. Trusted ako nun. Ako bang pinag-uusapan niyo? Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko si Aiden Cuenco. Walang iba kundi ang CEO ng Cuenco Engineering and Construction Company. Kuya boss, buti naman nandito ka na. Sabihin mo nga kay Manang Lani na bukas ko nalang ipapasa yung full proposal. Pwede naman tomorrow. No problem, bro. The best ka talaga, kuya boss. Napailing na lamang ako habang pinapanood ang magkapatid na magkampihan at magtawanan. Tapos na ba kayo? I'll expect the report 10 o'clock sharp. Wait lang naman, Manang Lani.
Nagsalita ng CEO oh. Narinig ko. Pero ano kayang magiging say ng lolo nyo? AKA the chairman of this company. Daya naman. Walang sumbungan kay Lolo Chairman. Ngumiti na lamang ako. Alam kong ako na ang nagwagi sa argumento. Sorry bro, hindi na kita matutulungan dyan. Napakamot na lamang sa ulo si Croy at napilitan ng bumalik sa opisina nito. Huwag mo naman masyadong pinipressure ang mga employees. I'm sure ginagawa naman nila ng maayos ang trabaho nila. Kung ginagawa nila, edi sana submitted na. Bulong ko sa sarili. Anyway, remind po kita sir na 9 AM tomorrow ang presentation mo. Bukas na? Hindi yata ako na-inform dyan. Gulat na wika ng lalaki. No sir, I'm sure na-inform po kita. Hindi po ako pwedeng magkamali. Last week pa, I wrote it in the... Naputo lang sinasabi ko nang takpan ni Aida ng labi ko gamit ang dalawang daliri nito. Sabay humagalpak. It's a joke. Look at you. Masyado kang paranoid. Of course I remember. Tumatawang saad nito. Pakiayos nga ng necktie ko. Pinigilan kong mapailing at agad kong sinimulang ayusin ang necktie ng boss ko. May pupuntahan ba kayo sir? Just meeting old friends. Remind ko lang po na marami ka pang kailangang pirmahang papeles. Baka... Shh! Ayan ka na naman. Relax Lani. Not everything is a race. Leave a little. Kaya lumalabas na mga wrinkles mo eh. Lagi kang nakakunot. Pinindot nito ang noo ko at bigla namang napahigpit ang paglalagay ko ng necktie niya. Aray, sinasakal mo ba ako? Sorry sir, nahigpitan pala. Sarkastikong saad ko. I see what you're doing. Huwag kang maglala. Babalik din ako on time. You're never on time sir. Tumawa lamang ang lalaki at ginulo ang buhok ko. Just chill, okay? Ikaw nang bahala rito habang wala ako. Napabuntong hininga na lamang ako. Akin na pala to. Bawal ang kape sa acidic. Pahabol pa nito, sabay hablot sa hawak kong kape. Bye. Napahawak na lamang ako sa noo habang pinapanood siyang umalis. Hala, ba't mo binigay? Kape ko yun. Singhap ni Croy. Back to work, Mr. Croy. Saad ko bago siya talikuran. Yan ang araw-araw na eksena sa buhay ko bilang si Lani Di Malanta. Isang workaholic at istriktang sekretarya sa isang taniyag na construction company. Madalas akong biruing manang Lani ng ilang katrabaho. Hindi dahil sa edad ko, kundi sa aking ayos at pananamit. Mahabang palda, simpleng blusa at salamin na suot ko kapag nagtatrabaho. Lumaki ako sa poder ng aking lolo at lola. Marahil ay doon ko nakuhang pagiging konserbatibo ko. Simple ngunit puno ng pagmamahal ang naging buhay ko sa piling nila. Mula noon, wala na akong ibang hinangad kundi ang masuklian ang lahat ng ginawa nila para sa akin. Kaya naman wala akong ibang inatupag kundi ang magtrabaho. Good evening sa napakagwapo kong lolo at napakagandang lola na mahal ko. Masigla kong bati sa video call. Miss niyo na bang maganda yung apo? Paano ka namin mamimiss gabi-gabi ka namang tumatawag? Pabirong sad ng lolo andoy ko. Lolo naman eh. Hay nako, binibiro ka lang niyang lolo mo. Lagi ka nga niyang bukang bibig dito. Wika naman ng lola Luz ko. Miss ka na namin apo. Kailan ka ba ulit uuwi rito sa probinsya? Miss na miss ko na rin po kayo. Kung pwede nga lang po uuwi ako ngayon din. Matikman ko lang yung kari-kari niyo lola. Ganun ba? Opo, nakailang subok na akong luto pero iba pa rin talaga yung inyo lola. Nga pala, kamusta naman po kayo dyan? Huwag mo kaming inaalala rito apo dahil magkasama kami rito ng lolo mo. Ikaw ang mag-isa dyan. Tama, ayos lang kami rito dahil inaalagaan namin ang isa't isa. Napangiti ako habang tinitingnan sa screen ng lolo't lola ko na magkahawak at magkayakap. Grabe namang kaswitan niyan, sa harapan ko pa talaga. Di ako na ang single dito. Sabay-sabay kaming natawa sa sinabi ko.
Paano ba naman kasi apo? 26 ka na. Nung araw, 18 lang ako nang ikasal sa lolo mo. Ako nga ay 13 pa lang, marunong ng manligaw. Muli kaming nagtawanan. Nang isang mensahe ang natanggap ko, mula ito kay Don Emilio, ang chairman ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa kong nais nitong ipasundo si Aiden sa isang bar. Apo, nandyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba kami? Opo Lola, pero sorry po, kailangan ko ng ibaba yung tawag. May gagawin lang po ako saglit. Pero tatawag po ulit ako mamaya. Mahal ko po kayo. Paalam ko. Sige apo, mag-iingat ka dyan palagi. Huwag puro trabaho apo, magpahinga ka rin. Napabuntong hininga na lamang ako pagkababa ng tawag. Dinampot ko ang aking sweater at kaganda tinungo ang bar na tinutukoy ng chairman. Sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari kapag si Lani ang sumundo kay Aiden sa bar? At kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lani, susunduin nyo rin ba si Aiden? Gusto ko pong malaman ang inyong mga sagot. Halina't ating ipagpatuloy ang kasunod na kabanata. Ito ang unang beses na nakapasok ako sa isang bar. Ngunit batid kong hindi gaya ng ordinaryong bar. Napaka-expensive ng ambience rito at kahit islasing at pumaparty ang mga tao, halatang mayayaman ang mga naroon. Sinubukan kong hanapin si Aiden pero bigo akong makita siya. Nang dalawang lalaki ang biglang lumapit sa akin. May hawak silang alak at nakakainsultong ngisi. Naligaw ka yata babae. Hindi to simbahan. Mukhang papasok ka ng kumbento eh. Kantsaw ng lalaki bago humalakhak. Tsaka paano ka nakapasok? This is for hotties, not for cheap stuff. Bulalas naman ang isa. Napailing na lamang ako at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon. Pero hindi pa rin nila ako tinatantanan. Yo, alam ko na kung paano siya nakapasok. Siguro siya yung VIP hostess ngayong gabi. Tanggalin mo na nga yung costume mo at simulan mo ng trabaho sa akin. Pinagkrus ko ang aking mga braso at naningkit ang mga mata. Naririnig niyo ba ang mga sarili niyo? May class ba kayo? Hoy, bago kayo mambastos, asikasuhin niyo muna yung mga hininga niyo. Matapang kong saad. Aba, matapang ka. Baka hindi mo alam. We can literally buy you. Sinubukan akong hawakan ng lalaki pero agad akong nagpumiglas. Wala akong pake kahit lumalangoy ka pa sa pera. Kapag hinawakan mo pa ako, makakatikim ka ng... Sinimulan kong halongkatin ang bag ko. Ngunit sa kamalasan, hindi ko pala nadala ang pepper spray ko. Kaya naman payong na lang ang hinablot ko at tinutok yun sa mga lalaki. Lumayo kayo kung ayaw niyong mapukpok nito. Sa halip na masindak, ay humagalpak lamang ang dalawa. You can't hurt us. Sinubukan nila akong hablutin. Ngunit isang pamilyar na boses ang narinig ko. Akin na yung payong. Mabilis na hinablot ni Aiden ang payong ko at inihambalos yun sa mga lalaki. Napahawak na lamang ako sa aking bibig habang pinapanood ang boss kong makipagsuntukan. Sa huli, inawat na sila ng mga gwardya at pinalabas. Wala naman palang binatbat ang mga ungas na yun. Pagmamalaki ni Aiden. Pero sir, don't worry Lani. Papalitan ko yung payong. Kahit ilang piraso pa. Sir, hindi yon. Paano pag nalaman to ni Don Emilio? Then it's your fault. Bakit ako? Dahil kung hindi ka pumasok ng bar niyang nakaganyan, hindi ka magiging agaw pansin. Nakaramdam ako ng inis at binitawan ko ang pag-alalay sa lasing na lalaki. Aray! Napaupo si Aiden sa sahig ng parking lot. So, pati ba naman ikaw? Basihan ba yun para bastusin ka? Hindi nang ibig kong sabihin, pero hindi mo kasi kontrolado ang pag-iisip ng mga tao. Try to understand that. No, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang bastusin ang isang tao dahil lang sa pananamit nila. Pero sana naman nasa lugar, hindi ba? So, ako pa ang wala sa lugar. Eh kung pinagkakatiwalaan ka kasi ng lolo mo, di sana hindi kita kailangang buntutan sa mga ganong klaseng lugar. If you know how to have fun, maintindihan mo ko.
Kung marunong ka lang lumabas dyan sa comfort zone mo. At sino nagsabing hindi ko kayang lumabas sa comfort zone ko? Hindi ba? Bakit ayaw mong umatan sa pool party ng kumpanya bukas? Hindi ako nakaimik. See, that's what I'm talking about. At sino naman nagsabing hindi ako pupunta? Pupunta ako. Nabigla si Aiden sa sinabi ko. Pero ang totoo, maging ako ay nagulat rin sa sarili ko. Then I dare you to do it. Fine, magsiswimsuit pa ako just to prove my point na kaya kong lumabas sa comfort zone ko. Natawa naman si Aiden sa sinabi ko. Please, Lani. I've known you for 6 years. Let's just forget about this nonsense. Nagbibiro lang ako. No, Sir Aiden. Because I accept you're there. But in one condition. What is it? Kapag nagawa ko, 2 weeks paid leave. Fine. No, 1 month paid leave plus bonus. Muling humagalapak ang boss ko. Fine. There's a there. Wika nito na tila kumpiyansang hindi ko kayang gawin ng hamon. Buong gabing nagpabalik-balik ako sa aking higaan. Hindi ako mapakali kakaisip sa nangyari. Sanay naman kayong magbangay ni sir. Okay lang yun. Normal na sa inyo yun. Pagpapakalma ko sa sarili. Pero gagawin ko talaga yung dare? Hay, ano ba kasing pumasok sa kukati mo, Lani? Halos buong magdabag na ginulo ng mga tanong na yon ang isipan ko. Tanghali na nang malimpungatan ako sa sunod-sunod na katok sa pintuan ng aking apartment. Pagbukas ko'y wala ng tao, ngunit merong nakaiwang gift box. Sino nag-iwan ito? Hala, baka bomba to. Dahan-dahan kong ininspeksyon ang kahon at nakita ko ang note sa ibabaw nito. Hindi ba sabi mo magsiswimsuit ka? Kaya binili na kita. See you at the party. There's a there. From Aiden. May emoticon pa itong kumikindat. Biglang nag-umapaw ang inis ko. Binuksan ko ang kahon at nakita kong sexy red bikini. Talagang hinahamon mo ako, Sir Aiden. Pues, makikita mo. Marahil ay isa lamang ito sa mga pang-aasar ng boss ko na pwede ko namang palampasin. Ngunit nang sandaling yun ay mas nang ibabaw ang pagkapikon ko. Walang pagdadalawang isip ako nag-ayos ng sarili. Isinuot ang bikini at tinanggal ang aking salamin. Kakaibang kumpiyansa ang naramdaman ko ng sandaling yon habang nakatingin sa sarili kong refleksyon. Ngunit naglaho ang lahat ng yon nang marating ko ang tarangkahan ng event. Halos mangutog ang tuhod ko. Lani, ano sa tingin mong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba? No, I can't do this. Tumalikod ako pero muli akong humarap. No, you can do this. Ipakita mo sa boss mong kumag na kaya mo. Hay, nakakainis naman. Bakit ba kasi nauunang fried chicken mo, Lani? Ma'am, papasok po ba kayo? Kanina pa kayo dyan ikot ng ikot. Nagsisimula na yata ang party. Wika ng gwardya. Magalang akong ngumiti at huminga ng malalim. Gosh, this is it, Lani. It's time to step out of your comfort zone. Bulong ko sa sarili bago tuluyang pumasok. At ayan na, tinanggap talaga ni Lani ang dare ni Aiden. Pero sa tingin nyo, ano kayang magiging reaksyon ni Aiden kapag nakita niya si Lani sa pool party na naka-swimsuit? Halina't ating alamin. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng masiglang musika at makukulay na ilaw na sumasalamin sa asul na tubig ng infinity pool. Sa paligid ay naroon ang aking mga katrabaho, nakasuot ng makukulay na bikinis at stylish summer outfits. Nagkukwentuhan at halatang nagsasayang lahat. Kaya mo to, Lani. Bulong ko sa sarili bago dahan-dahang hinubad ang suot kong white cover-up dress. Chin up and walk straight. Yun nga mismo ang ginawa ko at kagad kong nakuha ang atensyon ng lahat. Holy guacamole! Si Ma'am Lani ba yan? Akala ko hindi siya pupunta. OMG, si Ma'am Lani nga. Grabe ang sexy niya pala. Badity! Kabi-kabilang bulungan at papuri ang narinig ko
mula sa aking mga katrabaho. Ilan pa nga sa kanilang lumapit upang batiin ako. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng pool ay naroon si Aiden. Halos malaglag ang panga niya nang makita ako. Lani? Hindi makapaniwalang sambit niya. Wow! Is that Manang Lani? Bulalas ni Croy. Grabe. Siya nga kuya boss. At mukhang papunta siya rito. Ngunit tila wala ng ibang maririnig si Aiden. Nakatuon ang buong atensyon niya sa akin. Uy, kumukurap ka pa ba? Saad ni Croy sabay kaway sa mukha ni Aiden. Kung nakakatunaw ang titig, sigurado tunaw na si Manang Lani. At kung may langaw dito, malamang napasukan na yung bunganga mo. Kaagad na sinaran ni Aiden ang bibig niya at binatukan si Croy. Doon ka nga muna sa tabi. Dami mong sinasabi. Napakamot na lamang sa ulo si Croy. Bahala ka na nga dyan kuya boss. Para kang nasapian eh. Pagkaalis ni Croy, ay sakto namang lumapit ako kay Aiden. Thank you sa padala mong package, Sir Aiden. Wika ko. Ha? Kasi, balak mo bang kumplitohin ang vowel sa alphabet, sir? Natatawa kong tanong habang pinagmamasdan siyang magkanda-utal-utal. Tumikim si Aiden. I'm just surprised na pupunta ka. There's a there. So paano ba yan, sir? Nanalo ako. Pangaasar ko. Hindi pa man siya nakakasagot nang biglang may umakbay sa likuran niya. Si Luke yun, ang pinsan niyang kauuwi lamang galing Canada. Aiden, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika nito. This party's nice, but I think uuwi muna ako to get some rest and… Agad itong napahinto nang mapadako ang tingin sa akin. Oh, hindi ko napansin na may kausap ka pala. Hi miss, I'm Luke, Aiden's cousin. May I know who you are? Tanong nito sa akin. I'm Lani Di Malanta, secretary ni Sir Aiden. It was nice meeting you, Sir Luke. Luke na lang itawag mo sa akin. Hindi naman nabanggit nitong si Aiden na meron siyang magandang sekretary. Nakangiting wika nito. Napangiti naman ako. Ngunit naputol ang aming pag-uusap nang muling tumikim si Aiden. Luke, akala ko ba uuwi ka na para magpahinga? On second thought, hindi na pala ako uuwi. Anong hindi? Bakit hindi na? Concern lang naman ako na baka may jetlag ka pa. Nawala na. Wika nito sabay tingin sa akin. I think I'll just hang out here with Lani. No! Biglang sad ni Aiden. I mean, bakit hindi ka na lang sa akin makipag-hangout? You'll have so much fun with me. She doesn't know how to have fun. Trust me. Napataas ang kilay ko sa narinig. Excuse me, sir? No offense, Lani. No offense din po, sir. But I think I know how to have fun. Kumpiyansa kung saad bago na mewang. Humagalpak naman ang tawa si Aiden. Come on, Lani. Matagal na kitang kilala. Wala sa bokabularyo mo ang salitang fun. Ngumiti ako. Ngiting ani mo'y tinatanggap ko ang hamon. Kung ganon, idadagdag ko na siya ngayong gabi. Hindi ko na hinintay na kumontra si Aiden. Nang gabing yon, ay pinatunayan kong kaya kong magsaya at makipagsabayin sa iba. Sumali ako sa lahat ng party games, nag-swimming at sumayaw kasama ang mga katrabaho ko. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang masayahing pagkatao ko. Hindi ang masungit, stress o striktang Lani na nakasanayan nila. Nang sandaling yun, hinayaan ko ang sarili kong mag-enjoy. Subalit mukha yatang nasobrahan ang pag-i-enjoy ko ng kinabukasan, ay magising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nilibit ko ang paningin ko sa malawak na paligid ng silid. Mukha itong VIP room ng isang hotel sa ganda. Hanggang sa makita ko ang isang malaking portrait sa gilid. Litrato yun ng boss ko. OMG! Kwarto ba ito ni Sir Aiden? At dito na nga po nagiging exciting ang ating kwento. Bakit kaya nagising si Lani sa kwarto ni Aiden? At ano kaya ang nangyari kagabi?
ating alamin. Lumingalinga ako sa paligid at nakita ko ang ilang pamilyar na gamit ni Aiden. Paano ako napunta rito? Bakit nakabihis ako? Oh my goodness, anong nangyari kagabi? Litong-lito kong wika habang pinupukpok ang masakit kong ulo. Nalasing ka kagabi. Napalingon ako sa nagsalita at halos himatayin ako sa hiya nang makita ko si Aiden. Konti lang naman ang ininom mo. Pero siguro dahil first time, nalasing ka kaagad. I had to carry you out of the pool before you drowned yourself. Dinala kita rito. At si Manang ang nag-asikaso sa'yo. Biglang nag-flashback ang lahat sa alaala ko. Naalala ko lahat ng kalokohang ginawa ko ng gabing yon. Pero ang pinakamalala ay ang pagrereklamo ko tungkol sa boss ko sa harap ng lahat. Oh no! Bulong ko sa sarili bago dahan-dahang nagangat ng tingin. Sir, kung may nasabi mo na ako kagabi, promise, hindi yun totoo. Sorry po talaga. Sorry. Relax, Lani. Nothing to apologize for. Totoo naman na palagi kitang binibigyan ng sakit sa ulo. Natatawa niyang saad. Namula ang pisngi ko. At kung nag-aalala ka, don't worry. You're not the worst case last night. Nakahinga kahit papano ako sa sinabi niya. Nga pala sir, nakatulog naman ba kayo ng maayos? Naguguluhan niya akong tiningnan. Tinatanong ko lang po kasi sabi ni Lola, malikot daw po akong matulog. Bigla namang tumawang binata. I didn't sleep here with you, Lani. Sa guest room ako natulog. Parang gusto ko na lamang akong lamunin ng lupa ng sandaling yon. Tama, alangan naman. Ay, bigla akong naalala. May gagawin pa pala ako. Una na ako, sir. Kaagad akong bumalikwas sa higaan at sa pagmamadali natapilok ako sa kumot. Mabuti na lamang at agad akong nasalo ni Aiden. Sigurado ka bang kaya mo na? Oo sir, kayang-kaya. Pilit akong tumawa bago ko maripas ng takbo. Pagka-uwi ko ay sinubsob ko ang sarili ko sa higaan. Binuksan ko ang cellphone ko at bumungad sa akin ang masasayang litratong nakunan kagabi. Napangiti ako at medyo nabawasan ang hiyang nararamdaman ko. Sa kabilang banda, ipinatawag naman si Aiden ng kaniyang lolo. Meron itong bagong proyekto na ipapagawa sa kanya. Yun ay ang pagpapatayo ng bagong gusali sa isang sitio sa probinsya. This project is huge, so I trust you on this, Aiden. Alam ko naman na magaling ka, despite your other behavior. Makakaasa ka, Lolo Chairman. Ipadala niyo lang huwang ibang detalye sa sekretary ko. That's the thing, Aiden. Pakiramdam ko hindi maganda kung magiging parte ng working committee si Lani. Bakit naman po? Iniabot nito ang dokumento. Nang basahin niyo ni Aiden, ay doon niya napagtanto na pagmamayari pala ng lolo ko ang malaking bahagi ng lupain ng sitio. This has been a long-standing company project, but it never pushes through. Masyadong mahirap kumbinsihin ang mga taong nakatira roon, lalong-lalo ng grandparents ni Lani. Bakit sa akin niyo binibigay ang project na to? I don't want to go against her. That's why you should find a way to convince her, Aiden. Isipin mo na lang kung gaano ito makakabuti sa kumpanya at pati na rin sa future ni Lani. Money will help her more than that piece of land, and that sitio can be turned into something better than farmland. May pagalinlangan man ay napagdesisyonan pa rin ni Aiden na tanggapin ang proyekto. Just give me time, Lolo. I'll do it my way. Samantala, abala naman ako sa pagayos ng mga gamit ko sa opisina nang lapitan ako ni Luke. May dala itong kape para sa akin. Mukhang kailangan mo to para sa hangover mo kagabi. Natatawang sabi nito. Thank you po Sir Luke pero... Oops, hindi ba sinabi ko na Luke na lang? Hindi mo naman ako boss eh. Okay, Luke. Oh, ano pang hinihintay mo? Inumin mo na yung kape. Baka lumamig pa yan. Ako nagtimpla niyan. Dapat magustuhan mo. Hindi siya pwede ng kape. Sabat ng kararating lang na si Aiden.
Bigla ka namang nanggugulat, Kaz. Akala ko ba, kakausapin ka ni Lolo. Tapos na. Actually, ikaw naman ang gusto niyang makausap. Asap daw. Kaya kung ako sa'yo, pupunta na ako. Alam mo naman si Lolo Chairman. Pagkarinig nito, ay nagmamadali nang umalis si Luke. May kailangan ba kayo, sir? Tanong ko. Hindi pa rin ako makatingin ng diretso sa binata. Nasikaso ko ng vacation leave mo. Wala ka nang poproblemahin. As early as now, pwede ka nang mag-out. All your paperworks are cleared. Talaga po ba, sir? Yup, as promised. 1 month with pay. With pay? Hindi ko sinasadyang malakas na maibulalas. Sorry, sir. Na-excite lang po. Pero seryoso ba kayo? Kung tungkol to sa dare, naunahan lang ako ng emosyon doon pero hindi ko naman gustong mag-take advantage, sir. Relax, Lani. This is my decision. Lalo na alam kong deserve naman nating dalawa na magbakasyon at lumayo sa trabaho paminsan-minsan. Magbabakasyon din kayo, sir? Itutuloy niyo na ba yung vacation niyo sa Maldives? Well, itutuloy ko yung vacation ko, pero hindi sa Maldives. I prefer somewhere new and simple. Yung malayo sa syudad. Fresh air, farmland. Tama yan, sir. Like Sitio de Malanta. Like what, sir? Akala ko'y nagkamali lamang ako ng dinig. Sitio de Malanta. Doon ka uuwi, hindi ba? I'm coming with you, Lani. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sigurado ba kayo, sir? Mukhang biglaan naman yata to. Tsaka anong gagawin niyo sa sitio? Hindi siya katulad ng typical vacation place niyo. Exactly. Kaya gusto kong magbakasyon doon para maiba naman. For now, just prepare for our vacation. Alright? And don't stress. Nakangiting sad nito bago kinuha ang hawak kong kape. Teka, tama bang narinig ko? Magbabakasyon kayo? Sama naman ako. Biglang sulpot ni Croy mula kung saan. Hindi naman siya pinansin ni Aiden at dire-diretso nang naglakad paalis. Hoy, Kuya Boss, sasama ako! Paghabol nito sa binata, naiwan naman akong naguguluhan. Bakasyon? Sa probinsya? Kasama si Aiden? Hindi ko alam kung alin sa tatlong yon ang mas nakakapagtaka. At dito na nagsisimula ang bakasyon ni Lani at Aiden. Pero alam kaya ni Lani na may ibang dahilan si Aiden sa pagpunta sa Sitio de Malanta? Ating alamin. Makalipas ang 1 linggo, ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa biyahe kasama si Aiden. Hindi ko na nagawang tanggihan ang pangungulit niya. Nangako naman siya na hindi siya arte bilang boss ko sa buong bakasyon. Sa halip, naroon siya upang subukan ng simpleng pamumuhay sa probinsya. Ganun na lamang ang saya ng lolo at lola ko sa pagdating namin. Ang maganda kong apo! Salubong ng aking lola. Lolo, lola, sobra ko kayong na-miss. Mahigpit kong niyakap ang mga ito. Hindi mo naman sinabi na ngayon ang uwi mo, apo. Sana'y nasundo ka namin sa terminal. Wika naman ng aking lolo. Hindi na po kailangan, lo. Hindi naman po kami nag-bus. Sabay-sabay kaming napatingin kay Aiden. Hello po. Bati naman ang binata bago nagmano sa dalawang matanda. Sino naman ang binatang ito, apo? Takang tanong ni Lolo Ondoy. Lo, siya po yung boss ko. Hindi po ba sinabi ko sa inyo na sasama siya? Sigurado ka ba dyan, apo? Ang bata niya pa naman siguro para maging boss mo. Pabulong na sabi ni Lola Luz, ngunit narinig pa rin yun ni Aiden. Totoo po ang sinasabi ni Lani. Maaga po kasing nawala si Dad, kaya maagang pinasa sa akin ng kumpanya. Paliwanag ng binata. Pero hindi na hubali, dahil habang nandito ako, hindi po ako boss ni Lani. Ako lang po si Aiden. Napangiti naman ang dalawang matanda. Kung ganon, maligayang pagdating sa Sitio de Malanta, iho. Sana mag-enjoy ka rito sa maliit at tahimik naming sitio. Natuwa ako sa mainit na pagtanggap ng lolo at lola ko kay Aiden. Ngunit nag-aalala pa rin ako kung
makakapag-adjust ba siya sa simpleng pamumuhay namin. Pagpasensyahan mo na iho, kung wala kaming aircon, presko naman dito, lalo na kapag gabi. May katol na rin akong binili para hindi ka lamukin. Salamat po sa pag-asikaso sa akin, Lola Luz. Walang ano man iho. O siya, magpahinga na kayo. Wika ng matanda bago umalis. Sir, kung... Hep, hindi mo ako sir ngayon. Okay, Aiden, kung hindi ka komportable rito, meron namang hotel sa bayan. It's okay. Mas gusto ko rito. At sino nagsabing hindi ako komportable? Ngayon pa nga lang ako inaantok na ako eh. Wika nito bago nagkunwaring humikab. For sure, mapapasarap ang tulog ko nito. Ngunit gaya ng hula ko, hindi naging maayos ang tulog niya. Kitang-kita yon sa puyat niyang mga mata, kinabukasan. Masarap bang talagang naging tulog mo? Oo naman, sobrang himbi nga eh. Bakit parang nahihikab ka? Hindi ah. Napailing na lamang ako sa pagkukunwari niya. Tapos ka na bang magkape iho? Baka pwedeng tulungan mo ako sa bukid ngayong araw. Hindi ba gusto mong mamasyal sa bukirin? Lo, gusto niyo pong magbakasyon hindi ho magtrabaho? Ganun ba? Akala ko pa naman makakatulong siya. Hindi po lo. Siyempre tutulong po sa bukid. Kayang-kaya ko yan. Kagad namang wika ni Aiden. Nagbibiro lang po tong si Lani. Napasapo na lang ako sa noo. Yun naman pala eh. Kung ganon, tara na. Tiyak marami kang matututunan. Ngunit unang tapak pa lamang ni Aiden sa bukid ay kagad na itong sinalubong ng kamalasan. Naitapak niya ang mamahaling sapatos sa mainit at malagkit na dumi ng kalabaw. Natulala na lamang siya habang hindi ko naman napigilang mapahagikik sa tabi. Nako, mukhang mamahalin pa naman ang sapatos mo iho. Naiiling na wika ni Lolo Andoy. Hindi talaga maiiwasan sa bukid ang marumihan. Kaya kung ako sayo, huwag mong suotin ang mga mamahalin mong gamit. Kung gusto mo, mamili tayo ng mga damit sa merkado para ayos lang kahit mamantsahan pa. Suwestyon ko. No, it's okay. Favorite brand ko lang kasi ang sinusuot ko. Mag-iingat na lang ako sa susunod at tiyak hindi na ito mangyayari. Ngunit kinain din ni Aiden ang mga sinabi niya. Dahil kahit anong pag-iingat ang gawin niya, hindi pa rin siya nakaiwas sa dumi ng paligid. Kaya naman napilitan siyang sundin ang suwestyon ko. Iyon ang unang beses na nakapaglakad si Aiden sa loob ng palengke. Kitang-kitang paghamangha sa mukha niya. Pogi! Bili na ho kayo! Murang-mura, 50 na lang! Nagulat naman ako nang bumaling sa akin ang binata na may malaking ngiti sa labi. Narinig mo yun? Halos lahat ng daanan ko rito sinasabihan ako ng pogi. Sobrang honest pala ng mga tao rito. Natawa ko. Marketing strategy nila yan. Huwag assuming. Bulong ko sa sarili. May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko mamili ka na. Mamili ka na, sir! Bagong dating tong mga ukay namin. Ukay? Is there a brand? Nagtatakong tanong ng binata. Naguluhan naman ang aling nagtitinda, kaya ako nang sumagot. Parang ganun na nga. Basta kapag ukay-ukay imported galing ibang bansa. Original. Hindi ba ate? Oo sir, kaya bili na kayo. Nagsimula nang mamili si Aiden. Hindi niya inaasahan na marami siyang magugustuhang damit. At ang lalo niyang kinagulat ay ang napakamurang presyo. Grabe. Parati na akong bibili sa ukay. Akalain mo yun? 10 pieces for just 1,000 pesos? Mas mahal pa yung handkerchief ko. Bakit magkano ba yung panyo mo? Regalo to sa akin yung mom ko. So it's priceless. But I guess, it cost her 2,000 pesos. 2,000? Napaawang ang bibig ko sa gulat. Mahal nga. Mag-ukay ka na lang. Baka 2 dosena pa. Sabay naman kaming tumawa. Magmula ng araw na yon, mas naging komportable na akong iparanas kay Aiden
ang mga simpleng bagay. Kahit madalas pumapalpak at walang alam, nagsusumikap naman ang binata na matuto at makibagay. Alam mo, natutuwa ako rito sa boss mo, apo. Bukod sa napakagwapong lalaki, kuwela at napakapositibo ng pananaw sa buhay. At kahit anak mayaman, interesado pa rin siyang malaman ang pamumuhay dito sa sitio. Wika ni Lola Luz isang hapon. Nakatayo kami sa bintana at pinapanood kung paano tinuturuan ni Lolo Andoy si Aiden na humawak ng araro. Bakit nga pala hindi na lang siyang maging nobyo mo? Lola naman. Pagsaway ko, baka may makarinig sa inyo? Sino? Butiki sa dingding. Alam mo kasi, apo, tumatanda na kami. Gusto namin makasiguro na kung sakali mang mawala kami, ay meron ang mag-aalaga sa'yo. Lola, wag niyong sabihin yan. Nagsasabi ako lang ng totoo, Lani. Nasa tamang edad ka na rin naman. Malay mo, nasa harapan mo na pala ang para sa'yo. Si Lola talaga? Wag niyo na kong ipilit yan. Masyado po kaming magkaiba at malayo sa isa't isa. Isa pa, boss ko siya at empleyado niya lang ako. Tumingin ako sa direksyon ng binata at sakto namang nagtama ang aming mga paningin. Ngumiti siya at kumaway sa akin. Sus, may boss ba na naglalaan ng oras para samahan kang magbakasyon sa malayong probinsya? Napaisip ako sa sinabi ng aking lola. Habang nakatitig ako kay Aiden, hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaiba sa aking puso. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan sa simpleng ngiti niya. Mukhang unti-unti nang nagiging espesyal ang bakasyon ni Lani at Aiden. Sa tingin niyo, tama kaya ang kutob ni Lola Luz na baka may namumunang pagtingin sa pagitan nila? O baka hanggang boss at sekretary lang talaga ang dalawa? Kayo, sino ang unang mahuhulog? Si Lani ba o si Aiden? Ating alamin. Isang linggo na rin ang lumipas mula nang dumating kami sa sitio Di Malanta. Pagsasaka, pag-aani, pagdadala ng mga ani sa palengke at pamamasyal. Iyon ang naging routine namin. Saan ka pupunta, Aiden? Ihahatid ko tong mga to sa palengke. Bakit? Akala ko ba bukas mo na ihahatid ang mga yan dahil nasa paayusan pa ang sasakyan mo? Nakahanap na kasi ako ng bagong masasakyan. Nakangiting wika niya, sabay tingin sa alaga naming kalabaw. Gagamitin mo ang kalabaw? Sigurado ka ba? Medyo malayo yung palengke. Ayos lang, pakiramdam ko. Mabilis tong si Leiden. Makakabalik kami bago lumubog ang araw. Katuwiran niya habang marahang hinahagod ang kalabaw. Leiden? Oo, pinangalanan ko siya. Pinagsama ko ang name natin. Lani plus Aiden equals Leiden. Ang cute, di ba? Hindi ko alam kung bakit bigla akong napangiti. See, nagustuhan mo. Sige na, aalis na kami. See you mamaya. Hindi na ako nakapagsalita. Namumula kong pinanood ang papalayong binata. Huli na nang mapagtanto kong hindi ko siya nabili ng magdala ng tubig at sariwang damo para sa kalabaw. Gaya ng inaasahan, madilim na nang makabalik si Aiden. Pawisan siya at halatang pagod na pagod. Kaagad ko siyang sinalubong. Sorry, hindi ko nasabi. Na dapat nagdala ako ng pagkain ni Leiden para hindi siya humihinto every 10 minutes. Natatawang wika niya. Ngayon alam ko na. Mabilis na kasi siyang mapagod. Sa lahat ng alaga namin siya na yung pinakamatanda. Paliwanag ko. Sorry, napagod ka pa tuloy ng sobra. Gamit ang dalang bimpo ay marahan kong pinunasan ng pawis niya. Napangiti naman si Aiden sa ginawa ko. Samantala, lihim namang kinikilig ang lolo at lola ko habang pinagmamasdan kami. Nga pala, ang babait pala ng mga taga rito. Ang daming nag-alok ng tulong sa akin sa daan. May mga nagpadala rin ng prutas para kina Lolo Andoy at Lola Luz. Sikat pala sila rito sa sitio niyo. Marami nagpapabot ng pasasalamat sa kanila. Siguro dahil sa tulong na binibigay ni Lolo sa kanila. Tulong? Anong klaseng tulong? Kung hindi pa obvious sa pangalan ng sityong to, pag-aari talaga ni Lolo ang buong lupain nito. Pero dahil likas na matulungin,
ipinamahagi niya sa mahihirap na walang matirahan ng lupain dito. Hindi lang lupang pinagtatayo ng bahay ang binigay ni Lolo, kundi pati na rin kabuhayan. Kaya siguro, ganun na lang ang pasasalamat nila sa kanya. Pagkukwento ko, kaya mahal na mahal ni Lolo ang sityong to. Hindi lang dahil pag-aari niya ang lupa, kundi dahil lahat ng nakatira rito ay tinuturing niyang pamilya. Naantig naman ang puso ni Aiden sa sinabi ko. Doon niya napagtanto kung gaano ka-espesyal ang sityo at hindi ito kailanman matutumbasan ng anumang salapi. Lumipas pa ang mga araw at tuloy nang nasanay si Aiden sa simpleng buhay sa probinsya. Nasiyahan din siya sa mga simple at payapang pasyalan dito. Mas nakilala pa namin ang isa't isa nang higit sa pagiging magkatrabaho at unti-unti na rin siyang napamahal sa lolo at lola ko. Eto pa iho, bakit tahimik ang maisabukid? Nag-isip saglit si Aiden. Hindi ko ho alam lo, bakit ho? Dahil ayaw niya ng cornflake. Sagot ng matanda bago magalpak. Ay naku lolo, baka nagsasawa na si Aiden sa mga corny jokes niyo. Wika ko na kanina pa nakikinig sa tabi. Naku hindi po. Kagad namang tanggi ng binata. Gustong gusto ko pong mga biro niyo lolo. Hindi siya mais. Mais? Bakit mais iho? Kasi po hindi corny. Muling humagalpak ang matanda. Mabuti pa ho kay Lolo Andoy. Hindi kayo mahirap patawanan. Si Lolo Chairman hindi mabiro. Palagi pang nakasimangot. Di pareho pala sila nitong apo ko. Sabay na nagtawanan ng dalawa. Lola oh. Pagsusumbong ko naman. Tama na ang biruan. Luto na ang pagkain kaya kumain na tayo. Matapos maihain ng pagkain, ay nagsimula na kaming magsalo. Grabe, ang sarap niyo po talagang magluto Lola Luz. Walang binatbat ang mga fine dining restaurant. Lalo na ho itong special kare-kare niyo. Chef's kiss. Masaya akong nagustuhan mo iho. Mukhang may kaagaw na pala si Lani sa paborito niyang pagkain. Kaya nga kunwari kong pagsusungit. Napuno naman ang tawanan ng buong silid. Nang marinig namin ang katok mula sa pintuan. May inaasahan po ba kayong bisita? Wala naman akong matandaan. Sige po, ako na huwag magbubukas. Samahan na kita. Wika naman ni Aiden. Sabay kaming tumayo at tinungo ang pintuan. Ganoon na lamang ang gulat namin nang makita kung sino ang hindi inaasahang bisita. Luke? Sabay naming sambit. Hello Lani. And Aiden. Anong ginagawa mo rito Luke? Kung may problema sa kumpanya, pwede mo naman akong tawagan. Nag-abala ka pang bumiyahe rito. Walang problema sa kumpanya Aiden. I'm actually here for Lani. For me? Tumango ang lalaki bago hinugot mula sa likuran nito ang isang bouquet ng bulaklak. Bala ko sanang umakit ng ligaw. Nakangiting wika nito. Ano? Gulat na bulalas ni Aiden. Habang ako naman ay napakurap sa bilis ng pangyayari. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung bakit parang may kung anong biglang bumigat sa dibdib ko nang makita ko ang reaksyon ni Aiden. At ayan na, dumating na nga ang unexpected rival ni Aiden, si Luke. Mukhang seryoso talaga ang binata sa pag-akit ng ligaw kay Lani. Pero bakit parang hindi natuwa si Aiden sa narinig niya? Sa tingin nyo, magsiselos kaya si Aiden at sinong pipiliin ni Lani? Ating alamin. Nagharap-harap kami sa sala habang mariing inuusisan ni Lolo at Andoy at Lola Luz si Luke. Natahimik naman kami ni Aiden sa tabi. Hindi namin alam kung paanong tutugon sa sitwasyon. Alam ko pong biglaan ang lahat ng to. Pero magmula ho kasi nang makilala ko si Lani sa party ng kumpanya. Hindi na siya nawala sa isip ko. Kaya gusto ko po sana siyang ligawan. Pasensya na iho. Pero hindi ba parang ang bilis naman? Pumunta ka rito sa unang pagkakataon at manliligaw na kaagad. Oo nga, hindi mo pa lubos na kilala ang apo namin.
Gusto ko po talaga sa inyo unang magpaalam at ang pinaka-purpose po ng panliligaw ko ay para mas magkakilala kaming dalawa ni Lani. Wala namang problema sa amin, iho. Kung gusto mong manligaw, pero dapat mo munang patunayan na seryoso ka. At isa pa, si Lani pa rin ang magdidesisyon sa huli. Pangako ho na gagawin ko ang best ko para patunayan ang sarili ko. Wika ni Luke bago bumaling sa akin. Lalong-lalo na sa iyo, Lani. Pilit akong ngumiti. Samantala hindi naman kumbinsido si Aiden. Anong totoong sadya mo rito, Luke? Kilala kita. You don't drive hours just for a girl, let alone court them. Kumpronta ni Aiden sa pinsan niya. Well, what can I say? She's a special girl. Wika nito bago sumakay sa sasakyan. Pinadala ka ba ni Lolo? To check if I'm making progress? Kung oo, makakalis ka na. Drop the act. Sarkastikong tumawa si Luke. Something changed about you, Aiden. You're not as chill as before. Pero huwag kang mag-alala. I won't hurt her. Because I won't let you. Mariing wika ni Aiden. Mukhang tamang sinasabi ni Croy. Looks like you have something for your secretary. Hindi naman ito sinagot ni Aiden. Just enjoy your stay here, Luke. Sa mga sumunod na araw, ay nag-uumapaw ang mga regalong natanggap ko mula kay Luke. Nagustuhan mo ba? Mamahalin ng mga yan. Napansin ko kasi na kailangan nyo rito ng mga bagong gamit. Sorry Luke, pero sobra-sobra naman yata to. Hindi ko to matatanggap. Tsaka espesyal ang mga antigong gamit niya Lola. For sure, hindi sila matutuwa kung papalitan yon. That's the thing, Lani. 21st century na. We should allow changes. Hindi naman mapigilang mapailing ni Aiden sa tabi. Sakto namang dumating na galing sa palengke ang lolo't lola ko. Sus Maria Josep, ano ang sandamakmak na gamit na ito? Wika ni Lola Luz. Mabuti ho nandito na kayo. Sana po magustuhan niyo tong mga regalo ko. Iho, ang panliligaw ay hindi lamang pagbibigay ng kung ano-anong regalo. Dapat ay pinaghihirapan at pinatutunayan sa gawa. Saad naman ni Lolo Andoy. Tama, ang tunay na manliligaw ay handang maglaan ng oras at magtiyaga. So, ano pong dapat kong gawin? Kung talagang seryoso ka kay Lani, bukas ng umaga samahan mo ko sa bukid. Tuturuan kita ng tamang panliligaw. Bukid? Natawa naman si Aiden. Alam kasi niyang walang alam sa ganoong klaseng bagay si Luke. Kinabukasan, nagsimula nang magtrabaho sa bukid si Luke. Pero hindi katulad ni Aiden. Wala itong tiyaga at pasensya. Madalas itong magreklamo at mahilig magpahinga. Luke, andito ka lang pala. Hinahanap ka ni Lolo. Wika ko. I swear to God, Lani. Hihimatayin ako sa init. Babalik muna siguro ko sa hotel pagkatapos kong kainin tong cereal. Napakunot noo ako. Cereal? Wala naman kaming... Ngunit bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, bigla na lamang napadura si Luke. Pwe, anong klaseng cereal to? Lasang lupa. Napangiwi ako. Hindi kasi cereal yan. Pagkain niya ng baboy. What? Halos maisuka ni Luke ang lahat ng sinubo niya. Umalingaw-ngaw naman ang malakas na halakak ni Aiden. Kanina pa pala siya tahimik na nanunood sa gilid. Ganyan ka na ba kagutom, cuz? Biro pa nito. Sorry. Pigil tawa kong sabi. Sanay kasi si Lola na nilalagay sa garapon niyan na pagkamalan mo patuloy. No, it's okay. Hindi mo kasalanan. Wika ni Luke bago hinawakan ang kamay ko. Napahinto naman sa pagtawa si Aiden nang makita yon. You know what? Hindi yun na pala ako babalik ng hotel. Pero pwede bang turuan mo ko sa mga gawain dito? Hindi kasi talaga ako marunong. Nahihiya akong binawi ang kamay ko. Pwede naman. Samantala'y napakuyom ang kamao ni Aiden. Alam kong ginagawa ito ni Luke upang asarin siya.
Sa mga sumunod na araw ay tila naging kompetisyon ng lahat. Kapwa nag-uunahan sa pagpapakitang gilas ang dalawang binata. Lani, pakakainin ko na palang mga manok. Pagpapaalam ni Luke. Teka lang, ako palagi nagpapakain sa kanila. Maghanap ka ng ibang gagawin mo dahil ako magpapakain sa kanila. Anong ikaw? Hawa ko na. Ibigay mo sa akin yan. Hinawakan ni Aiden ang timba ng patuka na nasa kamay ni Luke at nagsimula silang mag-agawan dito. Itigil niyo na nga yan! Ako na magpapakain, tumabi kayo! Pagsaway ko. Pero nagpatuloy pa rin sa pagagawa ng dalawa hanggang sa sumabog ang timba. Bumuhos ang mga patuka sa katawan nilang dalawa. Ayan tuloy, nasayang na. Nagsimula ng magsisihan sina Luke at Aiden, ngunit napahinto sila ng magsipagtilaok ang mga manok at sinimulan silang habulin. Ah! Sigaw nilang dalawa habang kumakaripas ng takbo. Napahawak na lamang ako sa sentido bago dumampot ng walis upang itaboy ang mga manok. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa dalawang lalaking ito. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Mula nang dumating si Luke, parang naging kompetisyon na ang bawat araw namin. At sa tuwing nag-uunahan silang dalawa para sa atensyon ko, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit parang masyadong affected si Aiden? At mukhang hindi na nga simpleng bakasyon ang nangyayari sa sitio di Malanta. Dalawa na ang nag-uunahan para mapansin ni Lani. Pero si Aiden ang tila pinaka-apektado sa presensya ni Luke. Kayo, sinong mas bagay kay Lani? Si Aiden o si Luke? Hindi naging madali ang mga sumunod pang araw para sa akin. Lalo pat nagsisimula na akong makaramdam ng pagkailang kay Luke. Binili kita ng kape. Favorite flavor ko to. So sigurado akong magugustuhan mo rin. Pasensya na Luke pero hindi kasi talaga ako umiinom ng kape. Ang totoo kasi, acidic ako. Ganun ba? Baka sa ibang brand lang yung ng kape. Iba tong kape ko. Pagpupumilit ni Luke. Pero teka, mas magugustuhan mo tong isa kong regalo. Pagbukas ko, ay tumambad sa akin ng iba't ibang klaseng sexy outfits. Ganyan dapat ang mga sinusuot mo, Lani. Bakit? May problema ba sa suot ko? Well, may pagka-old-fashioned na kasi. Don't get me wrong. Pero kung itong susutin mo, mas mapapakita ang ganda mo. Ayaw mo bang magmukhang confident sa sarili? Hindi ko nagustuhan ang narinig ko. I'm sorry, Luke, pero hindi ko tatanggapin ang lahat ng to. Napag-usapan naman natin na hindi na ko kailangan ng mga gantong klaseng bagay. At isa pa, confident ako sa sarili ko, kahit anong suot ko. Mariin kong wika. Nagagalit ka ba sa akin? Wala naman akong sinabing masama. Sobrang bilis lang siguro ng mga bagay, Luke. At sa tingin ko, hindi pa talaga ako handang magpaligaw. Dahil lang sa damit? Sorry if I offended you. Gusto ko lang namang tulungan ko kayo ng lola at lola mo. Why can't you just appreciate my efforts? Luke, hindi sa ganon. Mamaya na lang tayo mag-usap, Lani. I think kailangan mo munang kumalma para makapag-isip ka ng tama. Uwi ka ng lalaki bago tumayo at naglakad palayo. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa kabilang banda, mag-isang nakaupo si Aiden sa damuhan at kinakausap ang alaga naming kalabaw. Ano ba tong nararamdaman ko, Aiden? Alam ko naman ang lugar ko bilang boss niya. Pero sa tuwing nakikita kong dumidikit sa kanya si Luke, parang sinasaksak ako sa dibdib. Bahagyang umungol naman ang kalabaw. Sabi na nga ba pinapakinggan mo ako? Masayang wika ni Aiden bago hinaplos ang kalabaw. O siya, bumalik na tayo. Namimiss ko na agad siya. Sasakay na sana si Aiden nang bigla niyang matanaw sa di kalayuan si Luke. Meron itong kausap. At nang lumapit pa siya ng bahagya ay nakilala niya itong ang kapitan ng barangay. Kagad siyang nagtago sa kalapit na puno, sapat upang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Mukhang didiretso na tayo sa plan B. Mahirap palang mapa-inlove si Lani. Kaya hindi ko siya magagamit para kumbinsin ang lolo niya. Wika ni Luke. Huwag kang mag-alala, sir. Kayang-kaya natin yung gawa ng paraan. Basta may pera.
Mabilis lang paikutin ng mga tao. Saad naman ng kapitan. Of course, poor people are desperate for money. Napakuyom ang kamao ni Aiden sa natuklasan. Ngayon ay batid na niya ang masamang pakay ni Luke. Sinubukan niya akong kausapin tungkol dito, ngunit hindi siya makahanap ng tamang pagkakataon. Pero tila tadhana na mismo ang gumawa ng paraan nang matrap kaming dalawa ni Aiden sa gitna ng bukirin. Kukuha lang sana kami ng mga kagamitan sa kubo ron nang biglang bumuhos ang ulan. Naku naman! Ngayon pa talaga! Baka abutan tayo ng dilim dito. Nag-aalala kong wika. Hindi yan. Sigurado akong titila rin yan. Think positive. Subalit lalo pang lumakas ang ulan at inabutan na nga kami ng paglubog ng araw. Well, at least napapanood natin dito ng magandang sunset. Napangiti ako sa sinabi niya. Napaka-positive mo talaga. May paghanga akong wika. Siyempre naman, we should always look at the bright side. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan namin na tila pareho kaming nagpapakiramdaman. Napansin niyang nilalamig na ako, kagad niyang hinubad ang kanyang jacket at sinuot yun sa akin. Salamat, Aiden. Mukhang nababasa ka na dyan. Mabuti pa umusog ka ng konti rito sa pwesto ko. Umusog ako hanggang sa magkadikit ang aming mga braso. Hindi man namin aminin, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi pa pala ako nagpapasalamat sa iyo, Lani. Para saan? Sa lahat-lahat. Thank you for letting me come with you. Ito na yata yung best vacation na naranasan ko. Pero walang-wala naman ang lugar na to sa lahat ng magagandang bansa na napuntahan niyo. But it's not the place that makes an experience beautiful, Lani. It's who you shared it with. Masaya ako na ikaw ang kasama ko. Nagulat ako sa sinabi niya. I mean, ikaw at sina Lolo Andoy at Lola Luz. Kagad niyang dugtong bago nahihiyang napakamot sa batok. Isa pa, ngayon ko na lang ulit naranasan to. Yung pakiramdam na may kasamang pamilya. Pero nandiyan naman sina Croy at Don Emilio, hindi ba? Yes, pero hindi ko naman sila kasama sa bahay. Ganun kasi ang pamilya namin. Parang may kanya-kanyang buhay. Simula nang mawala ang parents namin, nagkahiwalay na kaming magkakapatid. Kaming dalawa ni Croy na iwan dito. At sina Bianca at Kuya Darius naman ang nasa ibang bansa. Actually, ilang taon na nga kaming hindi nagsasama-sama eh. Pero sabi naman ni Lolo, it's for the best. Kailangan naming matutong mag-isa. At buong buhay ko, yun din ang akala ko. Pero nung pumunta ako rito, naramdaman kong masaya rin pala na may kasama kang pamilya. Mapait na ngumiti si Aiden. Na kahit simple lang ang buhay, masaya pa rin kasi kasama mo sila. Thank you for that, Lani. For making me feel at home. Napangiti ako sa sinabi niya. Salamat din sa lahat-lahat, Aiden. Masaya ako na naramdaman mo ang lahat ng nandito. At masaya rin ako na nandito ka. Nang sandaling yon, ay tila naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Nakatitig lamang kami sa mata ng isa't isa na waring nangungusap. At sa gitna ng bukiring yon, pinagsaluhan namin ng isang mainit at matamis na halik. Nang bitawan namin ng isa't isa, ay doon na nagtapat ng damdamin si Aiden. I love you, Lani. Ang totoo, matagal na kitang mahal. At gusto kong malaman mo na mahal kita bilang ikaw. Ang masungit at istrikta kong sekretarya. Bahagya ko siyang hinampas. Nakakainis ka. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sa part na masungit ka. Oo. Muli ko siyang hinampas. Biro lang. Siyempre totoo lahat ng sinabi ko. Alam ko kung anong iniisip mo. Pero hindi yun dahil doon. Kahit ano pang suot mo o ayos mo, mahal pa rin kita. Actually, kay Manang Lani naman ako talaga ako na fall eh. Tumawa ko bago seryoso ring nagsalita. Akala ko masyado tayong malayo sa isa't isa para magtagpo. But you proved me wrong.
At ngayon, kapag tinitingnan kita, hindi na ikaw yung sakit sa ulo kong boss, kundi si Aiden na nakilala ko ngayon at minamahal ko. Lumaki ang ngiti sa labi ni Aiden. Pakiulit nga ng huling sinabi mo. Hindi ko masyadong narinig eh. Muli akong tumawa at imbis na sumagot ay hinalikan ko siya sa pisngi. I love you too, Aiden. At muli kaming naghalikan. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Aiden. Tila may kung anong mabigat na bagay na biglang sumagi sa kanyang isipan. May problema ba? Naguguluhan kong tanong. Napalunok si Aiden bago nagsalita. May kailangan kang malaman tungkol kay Luke. Actually, hindi lang yun. Kailangan mo ring malaman ang totoong rason kung bakit sumama ako sa iyo rito. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ngunit sa ton ng boses niya, alam kong may malaking katotohanang matagal na niyang itinatago sa akin. At sa wakas, nagkatapat na rin ang damdamin ni Lani at Aiden. Pero mukhang hindi pa tapos ang lahat dahil may malaking katotohanan palang itinatago si Aiden. Ano kaya ang totoong pakay niya sa pagsama kay Lani sa probinsya? At anong gagawin niya tungkol kay Luke? Ating alamin. Kahit kinakabahan sa magiging reaksyon ko, ay isiniwalat pa rin ni Aiden ang lahat. Ang tungkol sa proyekto, ang pagsama niya sa sitio di Malanta upang personal niyang mainspeksyon ang lugar at ang masamang binabalak ni Luke katulong ang kapitan. I'm sorry, Lani. Hindi ko gustong mangyari ang mga bagay na to. Alam kong importante ang lupa kina Lolo Ondoy. At ngayon, nauunawaan ko na kung bakit. Pangako gagawa ko ng paraan para maayos ang gulong to. Parang nayanig ang mundo ko sa nalaman ko. So, kaya ka sumama hindi para magbakasyon, kundi para tingnan kung may magagawa kang paraan para makuha ang lupa? At si Luke, ganun din ang ginagawa niya ngayon? Litong-lito kong tanong. I'm sorry, Lani. Nagkamali ako. Akala ko makakabuti ang proyekto para paunlarin ang malit na sitio. Pero ngayong alam ko na kung gaano kaganda ang lugar na to. At hindi ko ito hahayaang masira. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa sinasabi mo, Aiden. Alam kong mahirap but trust me, I'm on your side. Sinubukan niyang abutin ang kamay ko, pero mabilis akong umiwas. Kailangan ko tong sabihin kina Lolo. Kailangan nila tong malaman habang maaga pa. Nag-aalala kong sambit. Sasamahan kita. Ako na mismo magpapaliwanag sa kanila. Ginawa ni Aiden ang sinabi niya. Pagka-uwi naman ay matapat niyang inamin ang lahat kina Lolo Andoy at Lola Luz. Nadismaya man ang dalawang matanda sa nalaman, pinili pa rin nilang patawarin at pagkatiwalaan si Aiden. Lahat tayo nagkakamali, iho. Alam kong hindi masama ang intensyon mo para sa sitio. Oo nga, iho. Masaya kami na ngayong alam mo na ang tunay na kalagayan dito ay pinili mong gawin ang tama. Maraming salamat po sa pag-unawa, Lolo Andoy at Lola Luz. Gagawin ko ang lahat para pigilan si Luke sa ginagawa nila. Pangako ng binata. Tumingin siya sa akin ngunit umiwas naman ako ng tingin. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga residente ng sitio di Malanta sa bahay namin. Doon ay nagkaisa kami na hindi namin hahayaang makuha ang aming lupain. Ibinunyag din ng ilang residente ang ginawang pananakot at panunuhol sa kanila ni Luke at ng kapitan. Nang dumating si Luke kasama ang kapitan, doon namin sila kinumpronta. Todo tanggi pa ang lalaki kahit huling-huli na ang kasinungalingan nito. Ano, iho? Lulusot ka pa ba? Hinayaan ka pa naman naming ligawan ng aming apo. Yun pala may hidden agenda ka. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Lani, huwag mo sabihin pati ikaw naniniwala rin. Alam mo hindi ko magagawa yan. Mas papaniwalaan mo ba sila kaysa sa akin? Pangangatuwiran ni Luke. Pwede ba, Luke? Sawang-sawa na ako sa manipulations mo. Alam ko ng totoo at huwag mo nang itanggi. Fine. Ginawa ko lang yun dahil halata namang pumalpak si Aiden. That's right. Si Aiden ang may hawak ng project na to. Kaya kung may tao kayong dapat awayin, siya yun.
Bahagya namang tumawa si Aiden. Hindi ko sila tinakot o sinuhulan tulad ng ginawa mo, Luke. At alam kong ginagawa mong lahat ng to dahil gusto mong bumangwang pangalan mo kay Lolo at ipalit ka bilang CEO. Tama ba ako? Ano naman ngayon? I know I'm more competent than you. Napatingin si Luke sa buong paligid at nakita niyang pinag-uusapan siya ng mga tao. At kayo naman, anong binubulong-bulong niyo dyan? Nagrereklamo ba kayo dahil hindi kayo nabigyan? Buliyaw nito. Alam ko naman kung anong gusto niyo. Name your price. Dahil wala namang mas mahalaga sa inyo kundi pera. Diyan ka nagkakamali, iho. Nandito sa lupang ito ang buhay namin at hindi mabibili ng pera. Ni Lolo Ondoy. Tama, hindi namin kailangan ng pera nyo. Sigaw ng mga tao. Doon na nagsimulang matakot sina Luke at ang kapitan. Unti-unti nang lumapit sa kanilang mga residente. At sa kanilang taranta ay napatid nila ang isa't isa. Natumba sila at saktong lumanding sa dumi ng kalabaw. Napasigaw na lamang si Luke sa labis na pandidire, habang hindi naman magkamayo sa kakatawa ang mga nakasaksi. Matapos ang tagpong yon, sinampahan namin ng kaso sina Luke at ang tiwaling kapitan dahil sa ginawa nilang panunuhol at panggigipit sa mga residente. Kinausap naman ni Aiden ang kanyang lolo tungkol sa nangyari at pinaglaban niyang sa pagpapaunlad na lamang ng sitio di Malanta, ilaan ang proyekto, sa halip na agawin pa ang lupa sa mga tao. Salamat sa lahat ng tulong mo, iho. Dahil sa iyo'y lalo pang umunlad ang sityong ito. Walang anuman po yun, Lolo Ondoy at Lola Luz. Wika naman ni Aiden bago lumingalinga sa paligid. Nandyan po ba si Lani? Hindi ko pa po kasi siya nakakausap mula nung nangyari. Nandyan lang siya, iho. Baka kailangan niya muna ng oras at espasyo para mag-isip. Pero sigurado akong maayos niyo rin ang hindi niyo pagkakaintindihan. Sana nga po. Narinig ko naman ang lahat mula sa pinagtataguan ko. At kahit galit at nasaktan ako sa mga nalaman ko, hindi ko rin may kakailangang isang bagay. Pinili ni Aiden ang tama. Ngayon, kailangan ko nang magpasya kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan. At nalaman na rin ni Lani ang buong katotohanan. Pero sa kabila ng panlilin lang sa simula, pinili ni Aiden na itama ang kaniyang pagkakamali at ipaglaban ang sitio di Malanta. Sa tingin niyo, mapapatawad kaya ni Lani si Aiden o kailangan muna niyang patunayan ulit ang kaniyang nararamdaman? Hindi muna ako bumalik sa trabaho. Nanatili muna ako sa probinsya upang sulitin ang nalalabi kong bakasyon. Gayunpaman, halos walang araw na hindi dumadalaw si Aiden. Kahit inaabot ng halos isang araw ang biyahe, matyaga pa rin siyang nagpupunta. Isang araw, muli siyang dumalaw. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hi, Manang Lani. Long time no see. Nakangiting bati ni Croy. Mr. Croy, bakit ka nandito? Nagtataka kong tanong. Well, itong si Kuya Boss. Kailangan daw ng suporta. Kaya syempre, to the rescue tayo. Alam mo ba, kabang-kaba siya ngayong araw. Paano ba naman? Hindi niya naituloy ang sasabihin ng tumikim si Aiden. Baka naman pwedeng ako nang magsabi. Uunahan mo pa ako. Napakamot na lamang sa batok si Croy. The floor is yours, Kuya Boss. Napataas ang kilay ko bago tumingin kay Aiden. Anong sadya niyo rito? Hindi ba nagkaayos naman na tayo? Wala na tayong problema, Aiden. 3 araw na lang din at babalik na ako sa trabaho. Hindi naman yun ang pinunta namin dito. Napansin kong tila kinakabahan siya. May problema ba? Wala. Walang problema, Lani. Ang totoo, nagpunta kami rito ngayon para umakyat ng ligaw. Putol ni Croy. Sorry, Kuya Boss. Ang hirap kasing pakinggan na. Nauutal ka. Thank you, ah. Napatawa ko. Muling humarap sa akin si Aiden at marahang hinawakan ang kamay ko. Andito ko para formal kang ligawan, Lani. Alam kong maraming nangyari. At may partner na nasaktan kita. Pero gagawin kong lahat para
ipakita kung gaano kita kamahal. Hindi ko napigilang ngumiti sa sinseridad na nakita ko sa mga mata niya. Tama ba ang narinig ko? Manliligaw ka na, iho. Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses at nakita namin sina Lola Luz at Lolo Andoy. Aba, kung ganon, bitawan mo muna ang apo ko at sumama ka sa akin. Tayo munang mag-uusap. Sabay-sabay kaming natawa. Mula noon, nasaksihan ko kung paano sineryoso ni Aiden ang panliligaw. Dumaan siya sa tradisyonal na paraan at hindi kailanman nagreklamo sa anumang pinapagawa sa kanya ng lolo at lola ko. Hindi niya ako minadali. Hindi niya ako pinilit. Sa halip, araw-araw niyang pinapakita sa akin na ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi. Pinatutunayan din. Isang araw, muli kami nagkita sa gitna ng bukirin. Sa mismong lugar kung saan una naming inamin ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa. Bakit mo ako gustong kausapin dito? Tanong ni Aiden. Hindi ba dito tayo nung, alam mo na? Ngumiti lamang ako. Sa halip na sumagot, marahan kong hinalikan ang pisngi niya. Gulat siyang napatingin sa akin. Bakit mo ginawa yun? Ibig bang sabihin ito? Sinasagot mo na ako? Mahal mo na ba ako ulit? Hindi naman nagbagong nararamdaman ko para sa iyo, Aiden. Ganun pa rin simula nung unang beses kong inamin yun. Sandali akong natahimik bago ngumiti. Kaya oo, sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata niya at halos mapatalon sa labis na tuwa. Hindi mo alam kung gaano mo napasaya ang araw ko. Lani, mahal na mahal kita. Mahigpit niya akong niyakap. Mula sa malayo ay narinig namin ang boses ni Lola Luz. O siya, baka malimutan niyo na may mga tao pa rito. Napatawa kaming dalawa. Hayaan mo na, Luz, bata pa ang dalawang yan. Mas lalo kaming natawa. At sa gitna ng bukiring yon, sa ilalim ng papalubog na araw, muli naming pinagsaluhan ng isang halik. Hindi namin kailangan ng malaking seremonya. Hindi namin kailangang patunayan sa mundo ang pagmamahalan namin. Sapat nang alam namin ang pinili namin. Lumipas ang mga buwan. Bumalik ako sa trabaho. At tulad ng dati, abala pa rin ako sa mga dokumento, meetings at deadlines. Pero may isang malaking pagbabago. Hindi na lamang ako sekretarya ni Aiden. Magkasama na kaming humaharap sa buhay. Samantala, ipinagpatuloy ni Aiden ang proyekto sa sitio di Malanta. Hindi upang agawin ang lupain, kundi upang tulungan itong umunlad nang hindi sinisira ang tahanan ng mga taong naninirahan doon. Nagkaroon ng mas maayos na kalsada, bagong kabuhayan at mga pasilidad para sa mga residente. At higit sa lahat, nanatili itong tahimik na tahanan ng mga taong minahal ko mula pagkabata. Isang hapon, muli akong nakatayo sa bukid kasama si Aiden. Pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw habang abala sina Lolo Andoy at Lola Luz sa paghanda ng hapunan. You know what, Lani? Ano? Dati, akala ko kailangan kong pumunta sa iba't ibang bansa para makahanap ng lugar kung saan ako magiging masaya. Napangiti ako. Pero nandito pala. Tumingin siya sa akin. At kasama kita. Hindi ako sumagot. Sa halip, marahan kong hinawakan ang kamay niya. Siguro hindi talaga lugar ang dahilan kung bakit tayo masaya. It's the person you shared it with. Napangiti ako. Tama. Magkahawa kamay kaming naglakad pabalik sa bahay. At habang papalubog ang araw sa likod ng malawak na bukirin, napagtanto kong minsan ang pinakamagandang love story ay hindi yung may ingranding kasal o perpektong ending, kundi yung kwento ng dalawang taong hindi inaasahang magkikita, magkakakilala, magkakahiwalay, at sa huli, pipiliing manatili sa isa't isa. At para sa akin, yun ang naging pinakamagandang bahagi ng aming kwento
Hindi dahil natagpuan ko ang pag-ibig sa isang mayamang CEO, kundi dahil sa gitna ng simpleng buhay sa sitio di malanta, natagpuan ko si Aiden at natagpuan ko rin ang sarili ko. At doon nagsimula ang aming tunay na buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, status o perpektong buhay. Ito'y nabubuo sa tiwala, respeto, katapatan at sa pagpiling manatili kahit may mga pagsubok. Minsan sa pinakasimpleng lugar at hindi inaasahang taon natin nahanap ang tunay na tahanan. Wakas! Magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. At kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayong araw, gusto ko pang malaman ang inyong mga komento. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.